Ang tema po natin ay tungkol sa panalangin. Dahil yung pong tatlong gawain para sa kabanalan, gaya ng paglilimos o pag-abuloy, gaya ng pag-aayuno at panalangin. At ngayon, ang ating mga pagbasa ay tungkol sa katapatan sa panalangin. Nasa ating unang pagbasa, sinasabi ni San Pablo sa kanyang pangalawang sulat sa taga-Korinto, Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 11, na kung saan madali yung mga taga-Korinto at malugod nilang tanggapin kung ano-ano mang mga tinuturo ng mga huwad ng mga apostol tungkol sa ibang klase na pagtuturo kay Kristo. Pero siya at ang kanyang mga tunay na mga apostol ay nagtuturo sa kanila na kahit hindi nag-abala na may matanggap sila dahil ipairal nila ang katotohanan ng ating Panginoon. Dahil ang ginagawa ng Panginoon ayon pa sa ating Salmo 110 ay maasahan talaga ng lahat. Kaya upang magkaroon ng maayos na panalangin, tinuturo ng ating Panginoon ang luma na panalangin na tinatawag sa mga Hebreo na Tefilat Haadon. Tefilat Haadon. Ibig sabihin, panalangin sa Panginoon. Tefilat, panalangin, Haadon, Panginoon. At tinatawag nila ito sa mga Hebreo na Abino Shaba Shemim. Ulitin ko po. Abino Shaba Samayim. Ibig sabihin doon, Ama namin na nasa langit. Na nasali naman sa Griego na Pater Himon at sa Latin, Pater Noster, at yung Padre Nuestro ng Espanyol na tinuturo sa atin at ngayon naging Ama namin. Ito yung mga pagtuturo tungkol sa tefila. Tefila na panalangin na sa Koinoko naman na Griego ay tinatawag na prosiki at sa Latin, oratio o prayer o panalangin. At dito natin makita sa ating panalangin sa Ama namin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 8, yung binigay ng Panginoon ng isang introduction na hindi tularan yung mga pagano na paulit-ulit at napakaraming salita. Dahil sinasabi niya, alam na ng Diyos bago pa natin bigkasin o idulog sa Kanya ang ating hinahain na panalangin sapagkat siya ay Diyos. At nagsimula sa versikulo 9 ng Kapitulo 6 ng Ebanghelyo ni San Mateo hanggang sa versikulo 15 yung tungkol sa panalangin. Pero ang panalangin na Ama namin o Abino Shaba Samayim ay mula sa versikulo 9 hanggang sa versikulo 13. Mayroon pong dalawang bahagi ang Ama namin. Ang unang bahagi ay mula sa versikulo 9 hanggang 10. Ito ay may tatlo na petisyon. Ang petisyon
Una ay tungkol sa Diyos, sa Kanyang pangalan, sa Kanyang kaharian, at pangatlo, sa Kanyang kalooban. At ang pangalawa na bahagi ay mula sa versikulo 11 hanggang 13, kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Mateo. Ito ay petisyon para sa lahat ng kapwa nating ay tungkol sa pagkain, tungkol sa kapatawaran ng kasalanan. Pangatlo, tungkol sa pagtagumpay sa lahat ng mga tukso. At pang-apat, na magkaroon tayo ng tunay na kaligtasan mula sa kasamaan o sa masama. Isa-isahin po natin ito sapagkat napakalalim itong Abino Sebastian Yamim, Pater Noster, Our Father, o Ama namin. Ang una po na bahagi na ito yung tinatawag na tatlong petisyon para sa Diyos na Ama. Una, sa Kanyang pangalan. Ang pangalan ng Diyos ay mayroon pong 4 na titik. Yod, He, Wab, He. YHWH. Na ang pagbigkas po dyan ay Yahweh. Na atin pong makita sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, versikulo 14. Yun yung una na petisyon natin na ang Kanyang pangalan ay ating dapat sambahin. Pangalawa, na ang Kanyang kaharian ay sumasa atin. Dahil sinasabi sa aklat ng Propeta Isaiah, Kapitulo 45, verso 23 at Kapitulo 46, verso 9, na dapat ang paghahari ng Diyos ay sumasa atin na. At pangatlo, tungkol sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos na siyang dapat sundin at ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay siyang magbigay sa atin ng mga biyaya na kinakailangan natin. Mula sa aklat ng Propeta Isaiah, Kapitulo 42, verso 12 at sumusunod. Sapagkat ito ay magdala sa atin ng tunay na kaganapan at kabutihan. Pupunta naman tayo sa pangalawang bahagi, versikulo 11 hanggang 13, Kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Mateo. Una, tungkol sa pagkain na ating matanggap araw-araw. Ito ay nagpaalala sa atin na kung saan ang mga tao na hinirang ng Diyos habang naglalakbay sa disyerto o sa ilang mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako na Israel, na ating makita sa Exodus Kapitulo 16, verso 35, na ang Diyos ay nagbigay siya ng mana o ano ito, na pagkain mula sa langit. At ito yung pagpapahayag na kailangan tayong magbahaginan ng mga pagkain upang ating mapayag na tayo bahagi ng isang sambayanan ng Diyos. At ang pagtanggap natin ng pagkain ay ang pagkain na makalangit na pang-araw-araw. Itong ating makita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 6, verso 34, sumusunod, na ito yung garantiya ng Diyos na kapag tayo nagbahaginan, makatanggap tayo ng biyaya. Pangalawa, yung kapatawaran. Ang kapatawaran po ay humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos, gaya ng ating pagpatawad sa isa't isa. Ibig sabihin, ang patakaran dito, at ito'y naulit sa verse 14 hanggang 15, ang patakaran sa pagpatawad ng Diyos sa atin, na tayo rin ay magpatawad sa ating kapwa-tao. At ang pagpatawad ay makita natin na sa panahon ng Yubileo o panahon ng kaligtasan ng Panginoon at Kanyang kabutihang loob na ating mabasa sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 25, verso 8 sumusunod, na ito yung paalaala
na pinatawad tayo ng Diyos sapagkat handa tayong patawad sa isa't isa. Kaya sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 4, verses 19, sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang simula, sa kanyang misyon, na siya ay mag-anunsyo sa kabutihang loob ng Diyos o Yubileo. Ito ring Yubileo sa taon natin ngayon. Yubileo ng ating paglalakbay na may pag-asa. At pangatlo, ito yung ating kaligtasan, ating pagtagumpay sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga temptasyon. Sapagkat ang mga tao, habang sila naglalakbay mula sa Ehipto patungo sa Israel, sila rin ay nagkaroon ng temptasyon o pagsubok, pero sila ay nabagsak, kaya sila ay nagreklamo sa Diyos. At ito'y mabasa natin sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 9, verses 6 at sumusunod. Buti na lang si Moises ay nalangin sa Panginoon dahil gusto nilang babalik sa Ehipto. At ito'y makita natin sa aklat ng Exodus, Kapitulo 16, versikulo 3. Pero, ang panibagong Exodus sa ating panahon ngayon ay Exodus mula sa pagkakasala tungo sa kaligtasan. Ito yung laman sa unang sinusulat ni San Pablo sa Taga-Corinto, Kapitulo 10, verse 12 at sumusunod. Kaya tayo ay sana ay magkaroon ng kaligtasan o pagtagumpay o makausad sa lahat ng mga pagsubok o temptasyon sa buhay. At pang-apat, ito yung kaligtasan natin mula sa masama. At yung masama, ito yung demonyo na siyang umiiral sa buong mundo at nagkontrol sa mga tao na nasa panungkulan. Kaya kailangang mag-ingat tayo. Kasi lahat ng mga nanungkulan sa mundo ay nadala na sa demonyo. Kaya kung ano-ano na lang ang kanilang mga ginagawa na ito ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang demonyo pumasok kay Pedro. Ito yung sinabi ng Panginoon Hesus, lumayo ka sa akin, Satanas. Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 6, verso. At ang ating Panginoong Hesus mismo, tinutukso ng demonyo. Mateo, Kapitulo 4. Kaya kailangan tayo na magiging mapagmasid, magbantay sa mga tukso ng demonyo. Kasi kung minsan ito mga tukso ng demonyo ay siyang napakalakas at ang akala natin tama yung ating sinasabi, ginagawa o iniisip, yun pala ay napalayo na tayo sa Diyos. Ito ang panalangin ng Ama namin. Abino Sabasya Yamim, Pater Himon, Pater Noster, Padre Nuestro, Our Father, Ama namin. Napakaiksi, ngunit napakalalim. Unang bahagi para sa Diyos, palang bahagi para sa atin. Naway tayo, araw-araw, ay manalangin ng Ama namin ng buong puso, sapagkat hindi po sa mga doble-doble na mga salita na tayo'y matanggap sa Diyos sa ating mga panalangin. Ang ating puso, ang ating taus-puso at taimtim na panalangin ay siyang magdala sa atin ng biyaya o grasya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay biyaya. Pakisabi sa katabi mo, ang Diyos ay biyaya. Ang Diyos ay biyaya at kung sino mang naniwala ng Diyos ay biyaya, dapat manalangin, pumalakpak ng malakas sapagkat ang Diyos ay biyaya. God is grace for all. Ang Diyos ay biyaya para sa lahat. Kaya tayo nanalangin ng Ama namin, hindi na siya Diyos na malayo. Biyaya siya na Ama na napakalapit sa atin sa bawat panalangin natin. Hindi pa man natin mabigkas ang ating kinakailangan. Alam na ng Diyos anong narapat na ibigay na biyaya sa atin. Amen? Purihin natin ang Diyos.
Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, itinuro ni Isus na maaari nating tawagin ang Diyos na ating Ama. May matatag na pag-asa nating dalhin sa Kanya ang ating mga hinaing. Atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway laging ipahayag sa buong sanlibutan ang malalim na pananalig sa pagdating ng paghahari ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan sa buhay, naway huwag nating isuko ang pagdarasal at huwag tayo magpadaig sa mga tukso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na pagkain sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at kadakilaan ng puso na patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nag-aaruga sa kanila, naway maranasan ang Diyos sa kanilang araw-araw na pagsasakripisyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makita ng harapan ng Diyos sa kanyang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, pinasalamatan ka namin sa iyong pagkikinig sa aming mga hinaing. Tulungan mo kaming laging sa iyong pagmamahal sa pamamaraan at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinamin namin ito, magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya, kung mamarapatin po sila'y inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Tumayo na po ang lahat. Manalangin niyo batid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakainin at pangalagaan. At yung dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagdalo mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa unang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama namin kapayang tunay marapat ni kay aming pasalamatan siya at paglingap at hanloob ang tainikha mo at pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mo siya iwastong lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong pagiling pinintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kay kaysa namang helsi siya awit ng papurisyong pay sa kalangitan, kami nagbubuni sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilot po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya sumitan ng Espiritu yung banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gaya naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon XIV na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang ni San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na mga at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at islat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkaparihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanong kakampi. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari uli mister ng katawan ni Kristo at isubog at bibig bago umalis sa panampari o lay minister. Sumunod po tayo. Saan ako tutungo? Saan pa maghahanap? Hanggang sa dulo ng dagat, walang makikitang tulad mo. Libutin man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, munti kong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images at ang Nazareno Novena and prayer booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazaren. Tumayo na po. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay nagpahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakipagdiwang at magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Napakalaga po ang panalangin sa buhay. At kung tayo nanalangin ng Ama namin, naugnay tayo ng malaliman sa ating Panginoon Diyos kung ang ating panalangin ay taimtim at taos-puso.
Ngayon na po ang pusbas. Ngayon po namin taas bagya, may bagay ng pusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Mahal na pong Isus Nazareno. Inagmas ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon nito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming walating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may taglay ko pa ang pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong sarili. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.